Italiana's POV. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Italiana de Vesca, 28 years old. Walang trabaho, sariling bahay, sasakyan, sariling pamilya, ganda, at higit sa lahat, walang love life. Nang magpaulan ng Diyos ng kamalasan, paghihirap at hampas ng malas, nakabukas ang mga kamay niya at sinalo ang lahat. How sweet could that be? They say, when life throws you lemons, make a lemonade. Kaya lang, nagreklamo ang universe. Ang mahal daw ng lemon, kaya kalamansi na lang. Maliliit, pero mas masakit. Pero pag naging kalamansi juice naman, ay sulit sa sarap. Kaya inaabangan ni Italiana kung kailan gaganda ang buhay niya. Pasalampak siyang umupo sa maliit niyang sofa habang nakaharap sa TV niyang hindi 32 flat screen. Wala pang cable, hindi uso ang Netflix and chill sa buhay at bahay niya. Tila tamad na tamad siya habang kumakain ng mainit-init pang mani. Kailan nga ba siya nagsimulang maging ganito? Isang buwan na pala siyang walang trabaho matapos umalis sa call center na pinapasukan niya. Nagtagal rin siya roon ng ilang buwan kahit nahihirapan sa panggabing trabaho. Total nakaipon na rin naman siya kahit konti. Minabuti na lang niya na mag-resign sa bank industry. Totoo namang malaki ang sweldo. Okay na sana. Kaya lang, di kaya ng katawan niya ang palagiang pagpupuyat. Isama pang isang sakong eye bag sa ilalim ng mga mata niya. Pakiramdam niya, tatanda siya ng ilang dekada pag ipinagpatuloy niya ang pagiging call center agent. Hindi naman siya choosy sa trabaho. Sadya nga lang na mas priority niya ang kalusugan dahil yon ang tunay na kayamanan. Tatagal pa naman siguro ang ipon niya ng ilang buwan when the true battle of survival begins. Buti na lang, naka-advance payment na itong nirerentahan niyang bahay. Pangkain at pansariling pangangailangan na lang ang kayang isipin. Kaso, hindi naman pwedeng ganito na lang lagi. Kailangan niya magbanat ng buto, kundi nga ang aabutin niya rito. Hindi pa sa ngayon, pero baka sa susunod na buwan ay dilat na ang kanyang mga mata. Bumubula pa ang bibig sa gutom. Ayokong pumanaw na birhen, santisima. Idagdag pa ang gagastusin niya sa paghahanap ng trabaho at ang pangkuha ng sandamakmak na requirements. Diyos ko Lord! More gastusin is waving at may naghihingalong wallet. Kaya natin to. Kapit ka lang na maigi ha. Makakahanap din ng trabaho si Mami. Mabubusog ka rin. Kaya kumapit ka lang. Parang nababaliw na pakikipag-usap niya sa kanyang wallet na naging mataba lang dahil sa dami ng gift card at discount cards. May kaunting pera pa naman siya na minana ng maulila sa magulang na hanggat maaari ay di niya ginagamit. Second year college sa kursong architect nang maaksidente ang mga ito na agad ikinasawi ng kanyang mga magulang. Yun ang naging dahilan kung bakit hindi niya natapos ang kursong minahal niya. Kaya kumuha na lang siya ng kursong sekretarial. Nakitira siya sa bahay ng tiyahing matandang dalaga, ngunit lahat ng kapaitang dinanas niya sa buong buhay ay doon niya naranasan. Araw-araw kung ipamukha ng kanyang tiyahin na utang na loob niya ang pananatili roon. Itinuring siya nitong parang katulong at ni minsan hindi pinakitaan ng pagmamahal. Kaya nang tumuntong siya sa edad na 21 at nakuha ang may kalakihang halaga na pamana ng kanyang mga magulang, ibinigay niya ang kalahati sa kanyang masungit na tiyahin bilang kabayaran sa pagkupkup nito sa kanya. At hiningi ang kalayaan mula sa kanyang poder. Lahat ng disenteng trabaho pinasok na niya, napa-waitress, cashier, sekretary sa isang loan shark company at marami pang iba. Masusustentuhan lang ang sarili at pamumuhay na mag-isa. At ngayon, sa edad na 28, hindi man niya nasabing successful siya, hindi rin naman siya nakikihirap sa buhay. Minalas lang talaga sa ibang bagay. Malaki pa rin ang pasasalamat niya sa Panginoon. Keep your mind fixed on what you want in life, not on what you don't. Biglang bulalas niya nang maalala ang mahirap na parte sa kanyang buhay. Malalampasan mo rin ito lahat. Laban lang. Be positive. Think of happy thoughts. Magugulat ka na lang bukas, mayaman ka na pala. May jowa pang yummy. Napabungis-ngis si Italiana sa kanyang happy thoughts. It keeps her go on with her life. She needs to think positive and stay positive. Oy, friend! Nagulantang si Italiana nang biglang may sumigaw at diretso pasok sa loob ng kanyang bahay. Isa lang naman ang sumusugod ng ganito. Walang iba, kundi ang kaibigan niyang binigyan ng sandata, imbes na perlas. Pwede ba Roberto makaputpot? Manahimik ka nga? Asik niya sa kaibigan nang makalapit ito sa kanya. Kunot noong tiningnan siya nito, sabay tumabi sa kanya o mas tamang sabihin na
sumiksik sa masikip niyang sofa. Medyo may pagka-chubby kasi itong kaibigan niyang, berde ang dugo, di naman alien. Pwede ba Talyana? Natunog kontrabida ang pangalan, pero manang naman. May good news ako sa'yo. Bigla itong tumili. Hindi niya mawari kung maiinis ba siya sa tinawag nito sa kanya o maririndi sa matinis nitong sigaw. Ano ba yon? Nang matigil ka dyan sa kasisigaw na parang uod na binudbura ng asin. Kulang na lang bumula yung bibig mo eh. May epilepsy ka na. Dun ka nga sa monoblock. Ang likot mo. Okay, ito na. Bumuntong hininga ang kanyang kaibigan bago nagsalita. Kilala mo si Tita Lloyda, di ba? Yung tita ko na nagtatrabaho sa Valleja Development Corporation. Yung nagpaaral sa akin. Tumili na naman ang Becky. Hindi na niya napigilan ang sarili at binatukan niya ang kaibigan. Ano ba Roberto? Tumigil ka nga kasi sigaw? Isa pa ha, alalahanin mo gutom ako. KJ ka talaga kahit kailan. Kinikilig pa nga ako eh. Anito sa kanya. Eto, pinabibigay ni Mama. Inabutan siya ni Roberto ng pink na Tupperware. Binuksan niya yon at naamoy ang paborito niyang adobo. Wow, salamat naman friend. Ito ang pinaka-good news na natanggap ko today. Bruha ka? Hindi yan ang pinaka. Si Tita Lloyda nga, di ba? Oo na, kilala ko si Tita Lloyda. Ano bang meron? Putol niya sa kaibigan. Gusto na niyang kumain. Tamang-tama ang adobo sa mainit niyang kanin at calamansi juice. Magre-resign na si Tita bilang sekretary. Wika ni Roberto. May edad na siya. Gusto na niyang magpahinga. Kaya naghahanap sila ngayon ng papalit sa posisyon niya. Ibinaling niya ang tingin sa kaibigan. So, bilang isang mabait na kaibigan, ni-refer na kitang babae ka? Nagulat siya sa sinabi ni Roberto at napasigaw. Friend, ang gwapo ng future boss mo. Sabay na silang nagsisisigaw. Salamat Lord sa biyayang bigay mo. Wala na ang magulang ko, pero di niyo po ako pinapabayaan at kumakatok ng oportunidad. Hindi ko po ito pakakawalan. Nakikinig ka ba Talyana? Ani Roberto na nagpabalik sa kanya sa realidad. Ha? Ano nga uli yun? Ang sabi ko, bukod sa gwapong papang boss mo, kailangan mo pa rin sumabak sa interview. Nirekomenda pa lang kita kay Tita Lloyda, pero di ka patanggap talaga, kaya ayusin mo lang. Wika nito, nakataas na ang kaliwang kilay nito. Oo naman friend, Diyos ko, isang buwan na akong tambay dito sa bahay. Ang swerte ko talaga sa'yo, hulog ka ng langit. Wika niya at niyakap ang kaibigan. Ito ang kasakasama niya palagi sa paghahanap ng trabaho. Ang pamilya ni Roberto ang nakaalalay sa kanya. Kaya laking pasasalamat nito. Ito naman, wala yon. Basta galingan mo ha, para sa future mo to. Mali mo naman, ito na ang sagot para magka-live life ka na rin Talyana. Kilig-kilig nitong sabi. Harutin mo si Poging boss. My God, ewan ko na lang talaga kung di ka ma-inlove at first sight doon. Lakas maka-wrecking ball ng future boss mo. Pantasya ng mga pearls. Sino ba kasi ang boss na yan ha? Patingin nga. Kasi sa totoo lang, si Tita Lloyda lang ang kilala ko. No idea ako kung gaano kapogi ang boss. Bruha ka? Hindi mo kilala? Si Engineer Siron Valleje. Umiling-iling siya at ikinunot ang noo sa pagtataka. The country's best engineer. The gorgeous billionaire / hottie with 8 packs abs. Mariin na pagpa-describe ni Roberto. Nakita mo abs niya? Yeah, nakita ko ang stolen shots babae ka. Grabe nang inig ako. Tapos ikaw, di mo malang kilala? Kaloka ka? Matapos ang eksaheradang wika ni Roberto, ay kinuha nito ang cellphone at iniharap nito ang screen sa kanya. Oh, eto, meet your future boss. Kaagad nangunot ang kanyang noo. Hindi kasi niya maaninag ng maayos ang nasa screen. Ganoon na nakikita niya ngayon, kaya hindi niya masabi kay Roberto kung gwapo ba talaga future boss niya o hindi. Sira! Paano mo makikita na maayos yan kung wala kang suot na salamin? Natatawang inabot sa kanya ni Roberto ang makakapal niyang salamin sa mata. Sorry na, alam mo naman na andito lang ako lagi sa bahay eh. Parang bumagsak ang kanyang andis nang tuluyan niyang makita ang picture at isa lang ang kanyang masasabi niya. Oh my God! Pantasya ng mga pearls! Sa kabilang banda,
Baon ng lakas ng loob, isang paketa ng Skyflakes at isang bote ng tubig na hanggang ngayon ay hindi ko pa nabubuksan dahil sa sobrang kaba. Pinipilit kong pigilan ang pangangatal ng aking katawan dahil sa nerbiyos. Kanina ko pa pinipiga ang kamay na malamig at nanginginig. Hindi dahil sa malamig na aircon, kundi sa nararamdaman kong nerbiyos ngayon. Nasa opisina na ako ngayon ng Valleja Development Corp, isa sa pinakasikat na construction company. Hindi lang local, dahil pati na rin sa international ay na-invade na nila. Grabe ang paghanga ko kanina noong nasa labas pa lang ko ng naturang gusali. Isa sa matayog na building sa Makati ang Valleja Corp. Kaya hindi ako naligaw kahit sabihing first time kong pumunta rito. Oo, inangkin ko na. Ako si Taliana De Vasca, magiging sekretary ni Engineer Siron Valleja. Ganun kalakas ang aking loob kahit nanginginig na ako sa nerbiyos. Bakit ba? Lakasan lang ng loob yan. Kaya mo yan. Lahat ng to ay may hangganan, may katapusan, may ending. Edishing? Sinubukan kong gawing biro ang aking nararamdaman pero nabigulang ako. Malakas ang hatak ng kaba sa aking sistema. Hindi naman ako mahilig sa kape pero dinaig ko pa ang nakalaklak ng 1 litrong kape. OMG! Ngayon kasi ay nasa final interview na ako at ang balita ay si Mr. Siron mismo magsasagawa ng final interview na mas lalong nagpadagdag ng kaba sa akin. Magkaka-nervous breakdown na yata ako. Si Pantasya ng mga pearls pa talaga. Kung siniswerte ka nga naman. Simple lamang ang hitsura ko ngayon. Trademark ng isang Talyana. Ang mahaba at makapal at itim kong buhok na abot hanggang bewang. Na ngayon ay naka-perfect bond. Maputi ako. Malaki ang pasasalamat ko sa namayapa kong ina. Maputi kasi ito at sa kanya ko naman ang aking malaporselanang kutis. Pressed powder at lip tint lang ang palagi kong ginagamit. Hindi ko kilala ang eyeshadow, eyeliner at kung ano-ano pang anik-anik sa muka. Palagi akong may suot na makapal na salamin sa mata dahil medyo may kalabuan na ang aking paningin. Kung titingnan ay mas mukha akong librarian kaysa sekretarya dahil sa suot kong simpleng white long sleeve blouse na nakasara lahat ng botones at palda na lampas kalahati sa aking tuhod ang haba. Perfect Miss Tapia ng aking outfit dahil sa pagiging old-fashioned ng aking tiyahin na matandang dalaga. Pinamana sa akin ang pamamaraan ng pananamit nito na hanggang ngayon ay daladala ko pa rin. Nalabis na kinaiinisa ng aking mga kaibigan. Like, do I have a choice? I love my medieval outfit. Maya-maya ay kabadong hinihila ko ang laylayan ng aking palda na bahagyang napataas sa tuhod. Yung kaba ko bumaba sa tiyan ko at ngayon nadudumi na ako. Sakit ko na yata yun o ng kahit sino. Siguro, bibigwasan niya kung sino man ang taong magsasabing hindi kinabahan sa interviews na kahit lumaklak pa yata siya ng sangkatutak na pampalakas ng loob, ay palagi rin mangunguna ang kanyang kaba sa tuwing may job interview. Lalo na at final boss ang makakaharap ko ngayon. Buti na lang talaga si Tita Loida ang nag-interview sa akin kahapon, kaya kinaya ko ang bawat tanong nito. Easy as one ang mga tanong ni Tita Loida, kaya madali akong nakapasa kaagad. Ngunit ngayon ay mas malaki ang tsansang hindi ako matanggap. Agad akong napabaling sa pintuan nang biglang bumukas iyon. Mula sa pinto ng opisina ni Mr. Valleja ay tumatawang lumabas ang babaeng nauna sa akin. Matangkad ito at sexy. Nakalugay ang mahaba at kulay ginto nitong buhok. Bright red ang suot nitong formal business suit. Napakagatlabi na lamang ako. Hindi ko na yata makukuha ang trabahong ito. Sa masayang hitsura pa lang ng babaeng kakalabas lang, ay halatang nakuha na nito ang pagiging sekretarya. Higit sa lahat, ay mukhang nagkaigihan na yata ito at ng binatang boss. Pantasya ng mga perlas nga naman. Ano pa ba nga asahan ko? May nanalo na. Ngayon, nagsisisi na ako kung bakit hindi ko pa kasi sinunod ang advice ni bakla na magpaganda. Nakakapanghinayang ang trabahong to. Usal niya sa sarili, sabay buntong hininga. Expect a call from my secretary, Miss Janoras. Sabi ng isang baritonong boses ng lalaki. Hindi ko pa ito nakikita dahil nakaharang ang isang nilalang. I will, sir. Thank you, Mr. Valleja. Humahagikik pa rin natura ng magandang aplikante. I can't help to roll my eyes. Really? Ang harot lang ha? Hindi ko maiwasan ng mainis sa babaeng maharot. At the same time, nagdadasal ako na sana bigyan pa ng pagkakataon ng mga kagaya ko. Hindi man ako pretty at least brainy. Pwede na yun. Nang humarap sa kanya ang babae at ngumiti, sabay lakad paalis,
ay hindi ko alam kung tatayo rin ba ako at sasabay sa babaeng papalabas ng opisina. Pinanghinaan na talaga ako. Nawala na yung kakarampot na self-confidence ko kanina. Kaya tumayo ako at wala sa sariling hahakbang na sana palabas ng opisina. Nang narinig ang aking pangalan mula sa lalaking nakatayo sa hamba ng pintuan. Miss Taliana de Vesca? Napabaling siya rito at hindi ko mapigilan ang mapatulala. Tila may musikang tumugtog sa kanyang isipan dahil sa nakikita ngayon ng aking mga mata. Tugmang-tugma iyon sa nararamdaman niya at gusto niyang palakpakan ang kumanta ng kantang ito. Mr. Dreamboy o Mr. Dreamboy, ikaw ang laging nasa isip ko. This man is an epitome of gorgeousness, a Greek god. Nakasuot ito ng 3-piece suit na bakat ang matipuno nitong katawan. Umakyat ang tingin ko sa mukha ng lalaki at hindi ko mapigilan ang panghinaan. Naramdaman ko na para pang may paru-paro sa loob ng aking tiyan. Panandali ang nagtagpo ang aming mga mata bago ito yumuko. Tiningnan nito ang hawak-hawak na mga papel sa hula ko ay ang aking resume. OMG, his eyes. Hindi ko natitigan ng maayos ang picture mo kahapon, bebe ko. Biglang nalowbat ang mamurahing cellphone ni bakla. Pero peste, ang ganda ng mga mata mo sa personal. Nakakalunod sa sobrang ganda. Ang lalaking to na yata ang may pinakamagandang mata na nakita ko. Asul ang kulay ng mga mata nito na nakakapanghina kong tititigan. Ang natural at matangos na ilong ay bumagay sa maninipis nitong labi na mamula-mula. May natural na tan ang kulay ng balat nito na mas lalong nagpakisig rito. At bagsak ang unat na unat nitong buhok. Ikaw ang tanging dream boy ko. Miss de Vesca? Mula sa hawak na clipboard ay lumipat ang tingin nito sa akin. Yes sir? Utal na sagot niya rito. Tila matutunaw yata siya sa pamamaraan ng pagtitig nito at bumabalik ang kabang nararamdaman ko kanina. Oh God, Taliana, mas kailangan mong trabaho kesa sa Mr. Dreamboy mo. Kastigo ko sa aking sarili. Come inside. Wika ni Mr. Valleje bago siya nito binigyan ng isang patunaw ng ngiti sabay tumalikod. Magdadreaming sana ako ulit, ngunit mabilis na binigyan ko na mahinang sampal ang aking sarili at pinilit na humakbang papasok sa opisina. Pinasadahan niya ng tingin ang napakagandang opisina nito. Hindi ko alam na may pagka-neat freak pala ang lalaki. Lahat ng mga gamit ay nasa ayos. Sobrang luwag ng opisina at nagsusumigaw ang itim at gray na tema nito. Sa gilid ng aking mga mata ay nakita kong umupo sa swivel chair si Mr. Valleje at muling umiti sa gawi ko. Tama na sa kakangiti please, wala na akong andis. Saad niya sa sarili. Inabot nito ang kamay sa kanya. Hello Miss de Vesca, I'm Siren Valleje. Pleasure to meet you. Take a seat. Good morning sir, nice to meet you too. Bati niya rito sabay abot ng kamay niyang nagyayelo na yata sa sobrang lamig. Nang magdikit ang aming mga palad ay parang maglibo-libo at kakaibang kuryente ang biglang dumaloy sa aking katawan na mas dumoble pa dahil naramdaman ko ang mahina nitong pagpisil. Thank you sir. Pinigilan ko talaga ang hindi muling mautal sa harap nito. Alam ko na kasing pula na ng kamatis ang aking muka dahil sa pagpisil nito sa aking kamay. Mabuti na lang wala akong blush on at naging natural ang pamumula ng aking pisngi. Nakakahiyang isipin na mukha akong espasol sa harap ni boss. Nang naupo na ako sa harapan nito, ay nakita niyang pinasadahan ito ng tingin ng kanyang resume. Kaya pa simple siyang bumuntong hininga upang pakalmahin ang sarili. Nang ibaba nito ang kanyang resume ay mataman niya akong pinagmasdan. So, panimula nito na bahagyang nakangiti. According to your resume, you had few units in architecture. Bakit hindi mo ipinagpatuloy? Nagbukas siya ng bibig para sana sumagot. Ngunit walang tunog lumabas roon. I cleared my throat before I started. Hindi ko na po na kayang ipagpatuloy ang pag-aaral, sir. May biglaang nangyari po kasi. Kung hindi niyo po sana mamasamain, sir, I'm sorry pero personal reasons po. Okay. Anito at sumandal sa backrest ng swivel chair at tinitigan siya ng maigi. I'm sorry, na-curious lang ako. I understand, sir. Mahina niyang sagot. Nakita ko itong umiti at maya-maya pa ay nagtanong na itong muli. Patungkol na yun sa mga professional experience niya. Minsan pa siya nitong napatawa na magkwento ito ng mga nakakatawang experience sa kanyang buhay. Hindi ko maiwasan na humanga, lalo sa lalaki. Hindi pala biro ang palaguin at panatilihin na matayog ng isang imperyo.
Maya-maya ay nagpasalamat na ito sa kanya at tumayo. Pero hindi ko alam kung saan nanggaling ang lungkot na aking nararamdaman. Gusto ko pa siyang makausap ng matagal, ngunit hindi pwede. Lumapit ang binata sa kanya at nakipagkamay muli. Isang malungkot ng ngiti ang aking naibigay at nagpasalamat. Alam kong hindi ko nakuha ang trabaho. Malungkot din isipin dahil alam kong ito na ang huling beses na masisilayan ko ang gwapo nitong muka. Expect a call from my secretary, Miss Devasca. Anito. It's a pleasure having a conversation with you. The pleasure is all mine, sir. Matipid kong turan. Inihatid ako nito sa pinto. Katulad ng naunang aplikante kanina at hindi pa man ako nakakalabas, ay alam na kung nakalimutan na ako nito. Iyon na yata ang pinakamalungkot na realidad sa aking buhay. Pinagtagpo, ngunit hindi itinadhana. Sa itsura pa naman na meron siya ay dapat na siyang masanay. Ngunit hindi niya maiwasang malungkot. Buhay nga naman. Thank you, sir. Have a nice day. Binigyan ko ito ng huling sulyap bago tinalikuran. Paalam aking dream boy. Siron's POV. Ito ay dapat na isang normal na abalang araw para kay Siron. Bukod pa sa katotohanan na mas magaan at produktibo ang pakiramdam niya ngayon, someone seems to wake up at the right side of the bed. Anong sa tingin mo? Nakataas ang kilay ni tininan ko ang lalaking biglang pumasok at bumasag sa katahimikan ng kanyang opisina. Ang lalaking sumira o sisira na magandang mood na meron siya ngayon. Dude, asar na ako ngayon. Buburahin ko yung mukha mo. Tumigil ka sa pagngiti na parang baliw. Asik nito sa kanya. Naiirita ang gwapo ko mukha sa'yo. I laughed like a lunatic. Mukhang ako pala ang sisira sa araw nito. Hindi ko alam kung paano nalaman ni Grace na maganda ang araw ko at nasa mood ako ngayon. Gayong wala naman akong pinapakitang kakaiba. Maybe my smile? Or the way my blue eyes sparks? Kung hindi lang talaga dahil sa matandang yun, hindi ako magsusuot nito. Naiiritang tinanggal ni Grace ang coat nito bago niluwagan ang pagkakatali ng necktie. Damn! I hate this suit! Nangangati ang katawan ko at ang kurbatang to. Reklamo ni Grace sabay hagis sa mesa niya ang kawawang necktie. Ang sabihin mo, hindi ka lang sanay na mukha kang tao. Biro niya sa kaibigan. Nakapolo na lang si Grace at nakatupi na sa maskuladong braso ang mga manggas ng polo. Ginulo nito ang dati ng magulong buhok at pabagsak na umupo sa kanyang harapan. Sabay bagsak sa folder na bitbit nito. Si Grace Zamonte ay isang masungit na multi-billionaire. Kung dati naka-jacket at rug jeans ang laging suot nito, ngayon naman ay naka-suit and tie na ito. Nalabis itong ikinaiinis. Gusto niyang matawa dahil sa itsura ng kaibigan. What brings you here? Nababanggot ka na ba sa 4 na sulok ng opisina mo? Tanong niya rito. You know me already, Siron. I'd rather go off-road than sitting on that chair. Isama mo pang assistant na binigay ni Dad. Damn, sakit sa ulo. Naiinis na wika ni Grace sabay turo sa folder na inilapag nito sa kanyang harapan. Inabot niya naman iyon at binuksan habang patuloy na nakikinig sa pinagsasasabi ni Grace. But you know what? May nakasalubong ako kaninang babae. She looks so familiar. Although her outfit seems out of this world, but hey, she looks charming. Sumadal si Grace sa kinauupuan at itinaas sa mga paa sa katapat na upuan. Mula sa pagbabasa sa ibinigay nitong folder, ay napaangat siya ng tingin dito. Yung mukhang librarian? Tanong niya na may patagong sigla. Though she's not a librarian, she's my new secretary. Napapailing na sagot ko sa kaibigan. Isa pa, magandang credentials niya. The moment that I laid my eyes on her, no more questions. She already got the job. It's your time to pick a hot chick secretary, Siron. But still, you chose a librarian. Man, panahon na para magka-love life ka. Yung mga kaibigan natin, kaliwat ka na ng babae. Ikaw lang yatang manhid sa atin. Natatawang wika ni Grace. Hindi ko hilig ang mga babae. Yes, I do have a fair share of women. But still, that's not my thing. Kailangan ko ng sekretary, hindi distraction. Besides, she's here. Usal niya sa sarili. Still looking for the love of your life thing, eh? Nakataas pa ang dalawang kamay ni Grace. Ikaw na talaga ang numero 1 Mr. Romantiko. Natatawang wika nito. Napailing na lang siya dahil sa kalokohan ng kaibigan. Pumirma na ako sa kontrata. Umalis ka sa paningin kong pweste ka. Natatawang kinuha ni Grace ang folder na naglalaman ng kontrata na sila ang gagawa sa bago nitong building na ipapatayo. Matagal na nila iyong pinag-usapan.
at napagdesisyonan kaya for formality na lamang ang kontratang aking pinirmahan. Ciao, lover boy! Kinindatan pa siya ng kaibigan habang natatawang umalis sa kanyang opisina. Nang mapag-isa, ay sumandal siya sa kanyang swivel chair nang may kakaibang kislap sa mga mata. It's been what? 9 years? And finally, nice to see you again. Sa palagay niyo, makukuha ko kayo yung trabaho? Tamal na tanong ko sa mga kaibigan habang kumakain ng mainit-init na mani. 1 linggo na rin ang matuloy na lumipas simula na mag-apply ako ng trabaho. Ngunit magpas hanggang ngayon, wala pa rin ako natatanggap na balita. Susuko na ba ako? Naalala kong malapit na pala akong tumuntong sa edad na 30, ngunit wala pa rin akong makuhang matinong trabaho. Paano ng pangarap kong maging single mom? Oo, may ganyan akong pangarap sa buhay. Wala akong boyfriend, kaya anak na lang ang papangarapin ko sana. Kaso, mabubulilyaso yata yon kung hanggang ngayon ay wala pa akong matinong trabaho. Tuyo na nga ovaries ko eh, nilalawa na ang kuweba ko. Pati ba naman ang aking mahal na wallet? Kaya mas kailangan kong makuha ang trabahong yon. Isa pa sa nagpadagdag sa kagustuhan kong magkaanak ay noong makita ko si Minda, ang kapitbahay kong single mom. Ngunit masaya at kontento sa buhay. Kaya ito, medyo nakaramdam ako ng inggit. Gusto ko rin na magkaanak, yung matatawag na akin talaga. Gusto ko yon. Ang problema, mas kailangan ko muna magkatrabaho ng matino. At ang Valleje Builders ang susi sa lahat ng yon. Kung para sa'yo, para talaga yun sa'yo, Talyana. No one can stop if it's destined to be yours. Kibit balikat na sagot ni Ashley, ang kaibigan niyang nurse. Nakatira lang ito sa katabing pinto at tulad niya ay nag-iisa lang din itong nakatira roon. Bukod kay Rose, isa rin ito sa matalik niyang kaibigan. Isa pa, ang isang Daniela Ortiz na masyadong obsessed sa love life nito. Araw ngayon ng Sabado, movie time nilang magkakaibigan. Kaya napagdesisyon na nila na sa loob ng kanyang maliit na apartment na lang tumambay. Si Daniela lang ang wala, naka-duty kasi ito. Naku Ashley, wala nang pag-asa itong si Brujita na makuha yung trabaho. Eksahiradang wika ni Ricardo Makaputpot, also known as Rose. Nakangusong tinapon ko sa kanya ang maning kakagating ko sana. Ang sabi ko kasi babae, sekretary ang applyan mo Talyana, hindi librarian. Naloko ang beauty ko sa'yo. Kung wala lang akong racket ng araw na yon, hindi kita papaalisin ng ganun ng itsura. Mahabaging langit. Gwapo, mayaman, a yummy hunk. All of the above ang future boss mo, hindi prinsipal. Talak ni Roberto, sabay paypay sa mukha gamit ang mga kamay. Sira, sa wala akong corporate attire at ang masaklap, lahat ng damit ko iisa lang ang tabas. Ang laging sabi ng tiyahin kong masungit, pang wife material daw yon. At bilang isang masunuring pamangkin, sinunod ko naman. Nakangusong sagot ko sa kaibigan. Whatever dress you wear, you are a wife material. Kulangin man sa tela ang damit mo, hindi mababawasan yun ang kabutihan ng kalooban mo. You are a pure gem Talyana. Always remember that. With what Ashley said, brought calm light to her. Ang saya talagang maging kaibigan ka, Ash. You're a living Mother Teresa. Masaya kong niyakap ang aking kaibigan at maya-maya ay nilagay ko ang aking kanang kamay sa noo nito na tila isa itong puo na dinadasalan. Bruha ka? Anong akala mo sa akin? Santo? Natatawang hinampas ni Ashley ang kamay ko. Pansin kong napairap sa kawalan si Roberto. Da, alam ng lahat na pang wife material ka Talyana. Pero pakiusap naman, trabaho ang kailangan mo. At higit sa lahat, kailangan mo pang mabingwit ang future husband mo, no? Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko. Oo nga naman, kailangan ko talaga ang trabahong yon. Akala ko naman okay lang yung suot ko eh. Naisip ko kasi na kung tumagal si Tita Loida bilang sekretary ni Mr. Valleje, meaning he value hardship and brain than beauty. May pag-asa ako kasi kung pauta ka ng labanan, hindi naman ako magpapahuli, no? Bagsak nga lang sa pagandahan. I know, girl. Paano naman kung hindi mo nabingwit ang trabaho? Okay, tanggapin na natin na erase ang beauty mo kay Mr. Valleje. Nag-aalala lang naman ako, friend. Paano na love life mo? Forever ka na lang bang magiging manang? Buti na lang talaga naging kaibigan mo ko. May pag-asa ka pa, friend. Hindi pa tapos ang laban. Balita ko ay wala pang bagong sekretary si Fafa Siron. Lagi ako nangihingi ng update kay tita, no? Pampalakas loob ni Roberto sa kanya. Ni minsan, hindi ko pinangarap ang magka-boyfriend girl.
Tsaka sa itsura pa lang ni Engineer Valleje, talagang hindi yun papatol sa tulad ko. Pero in fairness bakla ha, ang gwapo pala talaga ni Mr. Valleje. Naalala ko na naman ang poging future boss. Salamat talaga friend. Kahit papano may 10% chance pa pala ako kung wala pa silang nahahanap. I know right? Actually kapag nagsasama yung magkakaibigan, si Siron ang pinakamagandang mata. Kinikilig na wika ni Roberto. Yung tipong tititigan ka lang niya, gusto mo na magtanggal ng saplot. Ganun ang effect niya girl. At kung makikita mo si Gris Samonte, siya yung tipo na pang BDSM ang peg. Paluin mo ko daddy. Natigil ang kaharutan nito nang binatukan ito ni Ashley. Pesteng kaharutan yan Ricardo makaputpot. Polluted na nga ang utak ko sa pinagsasasabi mo. Polluted pa mata ko rito sa pinapanood natin. Sino ba nagsabing 50 Shades of Grey panoorin natin? Galit na wika ni Ashley. Natatawa niyang itinuro ang baklang kaibigan. What? Maganda naman ah. Sasagot na sana ang kaibigan ko nang biglang tumunog ang cellphone ko. Kinuha niya ito at napakunot ang noo. Hindi rehistrado ang numerong tumatawag. Shh! Manahimik kayong dalawa. May tumatawag. Sita ko sa kanila. Miss Talyana de Vesca? Buo at baritonong boses ng isang lalaki ang narinig niya. Yes, speaking. Wala sa sariling napahawak ako sa aking puso. Pamilyar ang boses. Ngunit ayaw maniwala ng aking isipan na iyon mismo ang may-ari ng boses na yon. Hi Talyana, this is Siron Valleje. I hope it's okay if I call you Talyana. Bigla siyang napatayo na nakumpirmang ito nga ang binata. Mr. Valleje? Iyon na lang ang aking nasabi. Hindi nakata sa aking paningin ang palihim na sigaw ng kaibigang si Roberto at ang nakangiting mukha ni Ashley. OMG, baka ito pa pala ang magsabing hindi ako natanggap. Yes, I'd like to ask you if you'll be able to report for a work on Monday. If you're available, I'd like you to start on Monday. Hindi makapaniwalang napaupo bigla si Talyana dahil sa narinig. Hello, Talyana? Are you still there? Narinig niyang tanong mula sa kabilang linya. Hello? Yes, I'm available for you. On Monday, Napapikit ako sa pagkapahiya. Lalo na nang marinig ko ang mahinang pagtawa ni Siron. I'm looking forward to work with you. Welcome to the company, Miss Talyana. Thank you, sir. Hindi pa rin makapaniwalang sagot ko rito. I'll see you on Monday. Yun lang at binabana nito ang telepono. Matagal na akong walang naririnig mula sa kabilang linya, ngunit hawak ko pa rin ang aking cellphone at nakadikit pa rin iyon sa aking tenga. Girl! You got the job! Congratulations, friend! Napabalik ako sa realidad dahil sa masayang tura ng aking kaibigan. I'm hired! I got the job! Hindi pa rin makapaniwalang bulalas ko. Congratulations, Talyana! Sabi ko naman sa'yo para talaga yun sa'yo. Masaya akong niyakap ni Ashley. At dahil dyan, pupunta tayong Divisoria. Panahon na para maging ganap kang dalaga, friend. Tuwang-tuwang sabi ni Roberto. Yup, she needs a wardrobe makeover. Thank you, Lord. Yung pangarap kong magkaanak, matutupad na. Mahinang dalangin ko.